Guys, eksaktong 7 taon ngayong araw na ito, October 19, isang 3-point shot ni Justin Brownlee ang tumapos sa 8-year title drought ng Barangay Ginebra. Walang nag-akala na isang replacement import noong 2016 Governor's Cup ang tatapos sa 8-year championship-less campaign ng mga mag-aala. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Sa pagdating nga po ni JB32, nagsimula ang taon-taong pagsungkit ng Ginebra sa mga sumunod pa nilang titulo na kanilang napagwagian sa tulong ni Justin Brownlee. Ngunit kung minsan ay may kakaibang magic ang mga petsa para paglaruan ang kasaysayan. October 19 ang petsa ng pataubin ng Ginebra ang kupunan ng Meralco upang tapusin ang 8-year title drought ng Gin Kings. At ngayon naman, October 19, 2023, ito naman ang petsang ibababa ang hatol kay Justin Brownlee sa doping test positive result na ginawa ng ITA matapos mag-champion ang Gilas sa Hangzhou Asian Games. Masasabing nagsimulang sumikat dito sa Pilipinas si Justin Brownlee noong October 19, 2016 matapos niyang igiya ang Ginebra patungo sa kampyonato pagkalipas ng 8 taon ng bigong kampanya. Noong hindi pa dumarating si Brownlee sa Ginebra, laging piyesta ang mga buzzers at binansagang kangkong ang mga mag-aala. Lagi raw kasing pinupulot sa kangkungan. Pero nag-iba ang kapalaran ng Gin Kings mula nang dumating si JB32. Hindi man laging nagcha-champion pero laging title contender basta healthy lang ang mga player. Tuwing nagcha-champion naman ang Ginebra, nagtatago na ngayon ang mga buzzers. Ang team naman nila ang nasa kangkungan. Kung 8-year title drought ang tinapos ni Brownlee para sa Barangay Ginebra, 62-year gold medal drought naman ang kanyang tinuldukan sa Asian Games para sa Pilipinas sa larong basketball. Pero nagkataon naman katatapos lang ng surgery kay Brownlee para tanggalin ang bone spurs sa kanyang paa at posibleng araw, isa sa mga gamot na inintake ng Gilas naturalized player ay may sangkap ng cannabis o marijuana. Legal po sa maraming estado sa US ang cannabis. Kahit po sa NBA ay hindi na ito ipinagbabawal. Ngunit legal man ito sa maraming US states at maging sa NBA, hindi po maitatanggi, prohibited pa rin ito sa mga international competitions. Katulad nga po dito sa Asian Games kung saan ay pinagharian ng Pilipinas ang basketball. Bumagsak nga po si Justin Brownlee sa anti-doping test. Nakitaan ng carboxy THC ang kanyang urine sample. October 6 nang sungkitin ng Gilas Pilipinas sa tulong ni Justin Brownlee ang gold medal sa Asian Games. October 7 naman ang kunin ng International Testing Agency ang kanyang urine sample. At ilang araw lang pagkaraan ang nagdiriwang pang mga Pilipino sa tagumpay ng Gilas sa Asian Games ay nagising na lang isang umaga sa balitang bumagsak o nag-positive si Justin Brownlee sa anti-doping test. Binigyan po ng hanggang October 19, ngayon yun, ang kampo ni Justin Brownlee na i-contest ang findings ng ITA. Pero kung si SMC Sports Director po ang tatanungin, hindi na lang nila ito i-contest. A sample at B sample pareho rin. Pinaghiwalay lang na lalagyan para ma-retest nga kung sakaling may apila. Katwiran ni Sir Al Francis Chua, maaabala lang ang mga tauhan ng International Testing Agency ay parehong specimen naman ang susuriin. At kung mag-aapila, kaakibat ang mas mabigat na penalty. Kaya tanggapin mo na lang ang resulta at nang ma-avail ang lighter penalty. Kaya dito na lang daw sila sa pangalawa upang mas magaan ang penalty na ipapataw kay Justin Brownlee. Pero na kay Justin Brownlee pa rin daw ang final decision. At sa ating opinyon ay susundin ng naturalized player ang sa palagay ni Al Francis Chua ay mas magandang option. Abangers tayo kung ibababa ngayong araw na ito ang hatol ng sport governing body kay Justin Brownlee. Kaugnay pa rin po ng report na ito na mukhang hindi talaga makakaiwas sa suspension ang resident import ng Ginebra, malamang sa malamang ay talagang hindi masasamahan ni Justin Brownlee ang mga mag-aalak sa pagtatanggol ng mga ito sa Commissioner's Cup title. Kahit wala pa ang final verdict o hatol kay Justin Brownlee, sinabi ni Al Francis Chua, hindi nila pwedeng paglaruin ang Ginebra resident import dahil baka mapurpit lang ang kanilang mga games na kasama si Brownlee.
So naghahanap talaga sila ng replacement. Hindi pa sure pero sang-ayon sa ating mga source, posibleng kuhanin daw ng Ginebra ang serbisyo ng 6'9" na si Andrew Nicholson. Pasok ito sa height limit na 6'9" at malaki ang maitutulong nito sa Ginebra na madepensahan ang kanilang titulo dahil malakas ito sa ilalim. Bukod dyan, may matalas din itong outside shooting. Kung nariyan si Nicholson, malaki ang igagaan ng trabaho ni Japet Aguilar at Christian Standhardinger. Malaking sakit ng ulo ang ibibigay ni Nicholson sa mga kalaban kung mapupunta siya sa kupunan ng Ginebra. Dapat ay maglalaro talaga sa PBA Season 48 Commissioner's Cup si Andrew Nicholson bilang import ng Bay Area Dragons. Pero biglang na-disband ang Bay Area kung kaya walang team ngayon si Nicholson. Free agent din daw si Miles Powell, import din ng Bay Area Dragons at pwede rin daw na replacement ito kay Justin Brownlee. Ngunit base po sa komposisyon ng team ng Ginebra, stuck ang kanilang guard position na siya ring position ni Miles Powell. Might as well kumuha na lang sila ng isang big man tulad ni Andrew Nicholson na makatutulong na kina Christian Standhardinger at Japet Aguilar sa ilalim ay may matalas pang outside shooting. Pero ang lahat ay didepende pa rin sa personal choice ni Coach Tim Cone dahil siya ang nakaalam sa magiging role ng kanyang mga players. Depende rin iyan sa availability ng players na gusto nilang kuhanin. At kung sakaling ang si Andrew Nicholson na magiging replacement import ng Ginebra, isa na naman itong biro sa atin ng kapalaran. Noong nakaraang Commissioner's Cup ay isa si Nicholson sa mga players na muntik ng agawin sa Ginebra ang corona. Ngunit kung sakali, isa siya ngayon sa mga magtatanggol upang hindi ito maagaw ng iba. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Lian Pring, Jose Junicio Channel, Efren Mendoza, Joel Atienza, Maiko Anore, Louis Rodriguez, at si Wilfredo Paragoyo. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.